Prosperity Bowl. Paano nga ba gumawa ng Prosperity Bowl? Ano-ano ang mga bagay na dapat ilagay dito? At saan dapat inilalagay ang ating mga Prosperity Bowl? Mahalaga po na alam ninyo kung saan ilalagay ang Prosperity Bowl para po makaakit tayo ng good luck energies. At ano nga ba ang dapat ninyong gawin kapag natapos na yung 15 auspicious days? Meron po tayong dapat na ginagawa sa ating Prosperity Bowl kapag natapos na po yung 15 days na pinakamaswerteng araw. At papaano nga ba natin i-cleanse yung ating tahanan para sa pagpasok ng bagong taon, naalis na yung mga malas na enerhiya na maaaring nagmula sa labas or maaaring nandyan sa area. Bukod po sa pag-iinsenso at paggamit ng asin, ang gagamitin po natin pang cleansing ngayon ay hindi lamang po magtatanggal ng mga malas na enerhiya, magbibigay po ito ng proteksyon at aakin din ito ng swerte para sa atin. At meron po akong isi-share sa inyo na isang ritual na dapat ninyong ginagawa para po ito sa period 9. So, tayo po ay nasa period 9 na, kaya taon-taon meron tayong iba't ibang uri ng ritual na inaayon natin sa bawat ruling sign. So, ibig sabihin, kung sino yung nakaupong zodiac sign, iaayon po natin yung mga pampaswerte na ginagamit natin para po makatiyak tayo na meron tayong proteksyon at meron tayong mga good luck energies na ma-attract sa tahanan natin. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Prosperity Bowl. Ang Prosperity Bowl ay isang uri ng pampaswerte na inilalagay natin sa ating tahanan dahil ito po ay sumisimbolo sa ating mga hiling para sa buong taon. At ito ay inalalagay natin sa pinakamaswerteng area sa ating tahanan. Ito po ang mga sangkap para sa ating Prosperity Bowl. Kumuha po kayo ng bowl, maging ceramic man yan or glass, pwede po yan. At kumuha po kayo ng bigas. Pwede po ang 1 kilo, pwede ang 1 half, or pwede rin ang 1/4 kilo ng bigas. Depende po sa nais ninyo. At sunod, kailangan po meron kayong 168 na coins. Same po ang denomination. So, ibig sabihin, kung nais ninyo piso, lahat po 168 mamiso. So, kung gusto niyo ng 5, 10, 20 na coins, pwede. Dapat po pare-pareho lang sila at 168 piraso. Ang 168 po ay nangangahulugan ng 100 tungo sa prosperity at abundance. Kaya't napakahalaga ng 168 na coins dahil ito ang magbubukas ng daan para sa mga good luck energies na nais natin. So, bago kayo maglagay ng mga perang papel, unahin nyo po muna yung 168 coins dahil ito ang sumisimbolo ng pagbibigay ng daan sa atin para sa iba't ibang uri ng prosperity or iba't ibang uri ng oportunidad para sa ating mga negosyo. Mahalaga po yun. Sunod na ilalagay ninyo, maglalagay po kayo dyan ng 12 eggs. Pwede kayong gumamit ng native na itlog o yung parang brown yung kulay, pwede rin yung puti, depende po sa inyo. Maaari pong magdulot ng good luck energies o grounding energies yung native na itlog. Maigi po yan para po sa mga nagnanais ng mga hiling na magkaroon ng mga bagay-bagay. May mga nais kayong bagay na makuha, pwede yung native na itlog. Yung white po, nagbibigay ng protection yon at good luck energies din. So, alin man doon ang gamitin ninyo, pwede po. Sunod, para sa ating mga business, 9 oranges. Ngayon, kung masyado po malaki yung oranges, pwedeng 9 na piraso ng kyat-kyat. Pwede po yun. Yun ang ilagay ninyo. So, para magkaroon ng good luck energies, ang ating negosyo, mga bagong oportunidad po na may kinalaman sa ating mga negosyo, kaya naglalagay tayo ng oranges.
At swerte din yan sa mga tao nga. Ang libangan ay pagsusugal. Swerte din po ang paglalagay ng 9 oranges. At sunod po, pwede mo idagdag dyan ang 12 na piraso na dahon ng laurel. So po pwede mo sulatan kung nais mo, ng mga hiling mo, pwede po. At sunod na ilalagay mo yung ampaw po. So yung ampaw natin, yung red envelope natin, pwede mo lagyan ng paper bills yan. Kung ano mang halaga ang nais mo, pwede. Basta po, hindi mo siya maibibili. So sa susunod, dapat po tumagal siya ng 1 taon nang hindi mo siya naibibili. Itatago mo po yan. Kaya't mamili ka po ng halaga ng perang papel na gusto mo ilagay dyan na hindi mo maibibili hanggang matapos ang 1 taon. So patatapusin po yung 1 taon bago yan ibili. At kailangan po yung prosperity bowl natin, ilalagay natin yan sa south area sa susunod na taon. Ang south area ang pinakamaswerte sa susunod na taon po sapagkat naandyan po ang heaven lock. Isa yan sa pinakamaswerte. Diyan nagmumula ang lahat ng oportunidad sa buhay. Ngayon, kung hindi po pwede ang south area, pwede po ang southwest, pwede rin ang east area. Yan po ang 3 area na pinakamaswerte sa 2025 para yan sa prosperity bowl. Okay po? At ang ating mga prosperity bowl po, huwag ninyong gagalawin sa loob ng 15 days. Pag natapos na yung 15 auspicious days, pwede na pong kainin yan. Pwede na kainin yung laman ng prosperity bowl natin. Pwede po yung bigas, pwede nating pakonti-konti isasama natin sa pagsasaing natin. Pwede po yun. Sapagkat kailangan nakukonsume natin yung pampaswerte yung nilalagay natin. Lalo na kung ito po ay pagkain. Yung pera po na nailagay natin dyan, huwag nyo pong gagastusin yan. Itatabi nyo lang po yan, ilalagay nyo sa lalagyan at huwag ninyong gagastusin. Sunod. Meron pong isang ritual. Kumuha po kayo ng 4 na lalagyan. Pwedeng glass, pwedeng ceramic, pwedeng mug. Lagyan ninyo yan ng bigas. Ang bigas po ay isang dakot ng bigas. Ilalagay yan sa 4 na sulok ng tahanan ninyo. 4 na sulok po. Walang takip. At hindi dapat yan maiistorbo hanggang matapos ang 1 taon. Ano man ang makita ninyo sa bigas, walang gagalawin. Huwag niyong galawin hanggat hindi natatapos ang 1 taon. Ang 4 na sulok ng tahanan natin ay mayroong iba't ibang enerhiya. Gagamit tayo ng 4 na lalagyan na mayroong bigas para ito ang magsilbing proteksyon. Ito rin ang hahawak sa mga good luck energies na meron tayo. Iga-ground po ng bigas, ng rice grain, yung mga good luck energies na nandyan sa tahanan. Pagpasok po ng enerhiya sa ating tahanan, kung saan-saan po pumupunta yan. Minsan lumalabas sa bintana, sa pinto. At hindi na nanatili ang ilan. Lumalabas ng dire-diretso, kaya hindi napapakinabangan yung mga swerteng pagkakataon. So naglalagay ng bigas para po yung 4 na lalagyan na nilagay natin dyan, yan ang magsisilbing kontramalas yan at yan na rin ang hahawak sa mga good luck energies para hindi po dumiretso lumabas, dumaan sa bintana or kung meron kayong backdoor, para hindi po siya dumiretsong tumapo na lang or dumiretsong maalis na lang sa tahanan. Mahalaga po yan. Antayin ninyo na matapos yung 1 taon, pwede na pong tanggalin yan. At yan ay itatapon na. Diretso itatapon na. House cleansing. Gamit ang rice water. Dito po, lilinisin natin yung ating tahanan. Gamit po ang tubig na mayroong bigas. So para hindi masayang yung bigas, pwede tayong gumamit ng, sa tuwing tayo ay nagsasaing, hinuhugasan po natin yung ating bigas para maalis yung mga dumi or anumang alikabok.
Yung ikatlong hugas po, huwag nyo na pong itatapon yun. Ilagay ninyo sa timba o ilagay ninyo sa palanggana. Yan ang gagamitin ninyo panglinis po sa tahanan ninyo. Tatlong area, tatlong parte ng tahanan mo, napupunasan mo gamit yung pinaghugasan ng bigas. Unang-una, pintuan mo, front door. Yan ang unang-una na nabubungaran ng mga negative energies, maging ang mga good luck energies. Kaya lang, ang mga good luck energies po, umaalis sila. Ang mga negative energies, kumakapit. Kaya nagke-cleansing tayo ng tahanan. Para po sa mga kumakapit na mga negative energies, para matanggal sila, pwede pong gumamit ng pinaghugasan ng bigas na tubig. Pwede po yun. Unahin ang pinto, isunod ang bintana, at isunod ang sahig. Yan lang po. Tatlo lang yan. So, unang lilinisin pinto, sunod bintana, at sahig ninyo, floor. Gamit po yung pinaghugasan ng bigas para po hindi masayang yung bigas na gagamitin natin. Sunod, pagkatapos po ninyo i-cleansing yung tahanan ninyo gamit yung pinaghugasan ng bigas, magpausok po kayo ng insenso, 9 na peraso. 9 na peraso po, ito ay gagawin ng umaga. Kung alauna na po, huwag nyo nang gawin, pwede naman sa susunod na araw na lang. Huwag nyo na pong gagawin kung hapon na. Ibang enerhiya na ang maaaring naandyan sa area. So, umaga natin gagawin dahil andyan po yung mga young energies mula sa pagsikat ng araw. Mga energies yan na nagdudulot ng swerte at nagki-cleanse ng tahanan yan. Kaya't umaga ginagawa. Tandaan po natin mabuti, sa tuwing gagawa po kayo ng mga pampaswerte, lagi niyo po tatandaan na ilalagay yan sa pinakamaswerteng area para maging epektibo. At i-cleansing ang tahanan para maalis ang negative energies. Dahil kung minsan, kahit anong paglalagay natin ng mga pampaswerte, hindi talaga nakakapasok ang good luck energies dahil nahaharang po ng mga negative energies na kumapit na dyan sa tahanan natin. Kaya't palagi po bago maglagay ng mga pampaswerte, kine-cleansing muna para hindi masayang yung mga pampaswerte na inilalagay natin sa ating tahanan. Huwag po ninyong kakalimutan, ang mga good luck energies po ay naandyan lang yan sa ating paligid. So po pwede nating maakit yan sa pamamagitan ng paglalagay ng iba't ibang uri ng pampaswerte. At tandaan nyo rin po na ang ating mga swerte sa buhay ay subjective. Ito po ay bumabase sa enerhiyang nakapaligid at sa ating paniniwala. Kaya nga po meron tayong manifestation Kung ano yung hinihiling mo, ibibigay sa'yo. Kaya dapat po, alam ninyo kung ano yung ginagawa ninyo at pinaniniwalaan nyo po. Maraming salamat po sa panonood.